Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual, yung ating EJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanig ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siya magki-question kung ito ay may paglabag doon sa one-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Oh my God. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasa doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yun. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sino mang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya. Kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado ang kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. Oh my God. Okay, pag-usapan naman natin yung itong tungkol naman sa impeachment ni Sara Duterte. Alam nyo, itong mga pinaggagawa nila, Chis Escudero, masyadong delikado. Marami na nagsasabi na itong ginagawa nila, especially yung palaging magsasalita ni Chis Escudero, na pwede raw itong pagbotohan, yung pag-dismiss. Yung sinasabi niya na pwedeng i-dismiss itong impeachment case ni Sara Duterte at pagbobotohan lang ng mga senador. Oh my God. Itong si Chis Escudero, para silang ang takbo ng utak nila, parang yung isang kampo nila Duterte. Yung mga masyadong bilib. Masyado silang bilib sa talino nila. Oh my God. Akala nila walang nakakaisip ng tama. Na para bang ang lahat ng sinasabi nila tama. Oh my God. Na sila lang ang marunong. Yun ang problema nitong kampo ni Duterte at problema rin ito ni Chis Escudero. Para sabihin mo na yung sinasabi niyang walang limit ang power ng Senado or nung impeachment ng Senate Impeachment Court. Si SP Escudero, he said there are no limitations on what the impeachment court can or cannot decide. He also said there was nothing in the rules or even in the rules of court that prohibits any senator judge from making such a motion. Your comment, sir? Merong limitations, especially, di ba nag-oath kami? Kung walang limitations, di wala ng oath, di ba? We will render impartial justice. So, bawal i-violate ng judge yun. So, if you're taking, if you're pursuing a partial position, partial stand, you're violating your oath to render impartial justice. Then, of course, there's a constitution. Then, of course, there's a constitution. Then, of course, there's a constitution. Yun ang absolute rule na bawal i-violate. Wala daw limit. Kaya maraming nagre-react ng mga legal luminaries. Mga sobrang layo kung pag-uusapan ay yung experience at qualifications. Kahit na nga lang kay
Senator Coco Pimentel. Malayo ka na, Chis Escudero. Marami nagsasabi niyan na itong si Chis Escudero ay masyado nag-i-invite ng problema, ng isang malaking problema dito sa ating bansa. Magkakaroon ito ng constitutional crisis. Kasi dinidisrespect mo na, dinidisregard mo na kung ano yung nakasulat sa konstitusyon. Ang sinasabi mo, walang limit ang Senate Impeachment Court. Oh my God. Pambihira ka. Ang sinasabi mo, para bang ang sinasabi mo, mas mataas pa ang Senate Impeachment Court kesa sa konstitusyon. Oh my God. Basic na basic yan. Itinuturo mula pa nung elementary. Na ang pinakamataas na batas sa atin ay ang konstitusyon. The highest law of the land. The supreme law of the land is the Constitution. Hindi po pwedeng magiging supreme law of the land is the Senate Court or the Senate God. Impeachment Court. Imposible naman yan. Chis Escudero. Basic na basic yan, tinuturo mula elementary. The highest law of the land or the supreme law of the land is the Constitution. Isa rin ito si Chis Escudero na nahawahan ng mga Dutertes na sumasaksak sa ulo yung pagiging magaling. Yung pagiging sikat. Oh my God. Naupo lang diyan sa Senate bilang Senate President, akala mo siya na ang pinakamagaling. Oh my God. Saan ka naman nakakita na mas mataas pa ang Senate Impeachment Court kesa sa Konstitusyon? Oh my God. Nag-iimbento ka na, Chis Escudero. Wala kang binabiolate ang feeling mo? Eh, basic na basic, doon pa lang sa umpisa. Yung the trial shall forthwith proceed. Unang-una yan na sinasabi doon sa approach pa lang, yung pag-file pa lang ng articles of impeachment, uumpisa mo dapat ang trial. Oh my God. Kaya, kung ako sasabihan mo na hindi ako abogado, kaya wala akong karapatan, manigas ka. Marunong kami magbasa, marunong kaming umintindi kung ano nakasulat sa konstitusyon. Kaya hindi mo po pwedeng sabihan kami ng mga non-lawyers na hindi naman kayo abogado. Huwag na kayo magsasalita tungkol sa batas. Oh my Basic God. na basic yan, naintindihan ng kahit na sino yan. Kaya nga sinasabi ko, baka kay Coco Pimentel pa lang, lampaso ka na. Eto, sagutin mo, yung sinabi ni Coco Pimentel. Kung ang motion to dismiss ay po pwede, di ibig sabihin, ang motion to convict, pwede rin. Sige nga, sagutin mo nga yan, Chis Escudero. Hindi ba napakagandang argumento ni Senator Coco Pimentel? Hindi ko alam kung may isasagot ka dyan. Ngayon, kung uubra ang motion to dismiss at uubra din, of course, yung motion to convict, ano na ang itsura ng konstitusyon natin? Oh my God. Ano ang magiging itsura ng batas na dapat nating tinitingala at sinusunod na lahat dahil siya ang supreme law of the land. Di ba? Paano mong sasagutin yan? Baboy na baboy sa inyo ang konstitusyon. Oh my God. Nananaig sa inyo ang mga ambisyon. Kaya sa tingin ko, wala kang maisasagot dyan kay Coco Pimentel. Hindi naman po pwedeng, hindi. Motion to dismiss lang ang pwede. Pero ang motion to convict, hindi pwede. Masyado ng double standard yan, si Escudero. Masyado ng obvious yan na nagpapagamit ka lang. At nananaig lang sa'yo ang ambisyon mo. Oh my God. Pero yung ambisyon mo na yan, kalimutan mo na. Dahil dito sa ginawa mong problema,
dito sa ginawa mong sariling interpretasyon, dito sa ginawa mong sariling konstitusyon, sabi nga ni Laila de Lima. Oh my God. Meron ka ng version ng 1987 konstitusyon. Ang version ni Chis Escudero ng kanyang sariling konstitusyon. Chis Escudero, 1987 Constitution, Oh my God. revised. Problema yan. Kasi sa mga susunod pang mga panahon, sino pa ang bibilib o sino pa ang maniniwala sa ating konstitusyon? Kung kayo ang masusunod. Sino pa ang rerespeto sa ating konstitusyon? Di lahat na lang yan chaos. Lahat yan gulo. Since ito ay highest law of the land, supreme law of the land, magti-trickle down na yan sa mga lesser law or lower, yung mga mas mababang batas. Hindi na irerespeto ng tao ang mga batas natin. Inumpisahan mo kasi sa konstitusyon. Pag sablay ang konstitusyon mo, sunod-sunod na yan hanggang sa baba. Baboy na ang ating legal system, ang ating mga batas. At ikaw, Chis Escudero, ang may kasalanan dyan. Dahil sa iyong sariling interpretasyon ng batas. Kaya mga kapatid, mga kababayan, alam naman natin kung sino mga politiko ang dapat irespeto. Kung sino ang mga public servants na talagang nagsiserve sa bayan. At sino ang mga public servants supposed to be na dapat nagsiserve sa bayan pero nagsiserve sa mga personalities. Humahanga sila, dinodiyos nila ang mga taong ito. Kaya tayo ay hindi na dapat humanga at hindi na tayo dapat maniwala sa mga ganitong klaseng tao. Pagdating ng eleksyon, huwag na po natin bigyan ng ating boto ang mga ganitong klaseng tao. Isipin nyo, pasweldo ng mamamayang Pilipino, pero hindi nagsiserve sa mamamayan. Nagsiserve sa isang pamilya. Nagsiserve sa isang apelyido na kanilang mga ginodiyos hinahangaan. Hindi po sila dapat nasa public service. Hindi po sila dapat nasa poder. Hindi po sila dapat naandyan dyan sa mga pwesto sa gobyerno dahil binababoy nila ang batas. Binababoy nila ang public service. Mga kapatid, mga kababayan, huwag na po nating iluklok sa pwesto ang mga ganitong klaseng tao. Again, Chis Escudero, sagutin mo ang sinabi ni Senator Pimentel. Kung umubra ang motion to dismiss, uubra din ba ang motion to convict? At mananagot ka sa taong bayan dahil binaboy mo ang konstitusyon. Sa pagsasabing, walang limit ang powers ng Senado bilang impeachment court. Binaboy mo. Ang sinasabi mo, mas mataas pa kayo. Mas mataas pa kayo sa konstitusyon. Tinamaan ka ng magaling. Oh my God. Pag-isipan po natin yan, mga kapatid, mga kababayan. At tandaan natin ang mga pagbumuka nito. Itong mga Dutertes at mga tagahanga nila. Hindi po ito pamumulitika, kundi pagsasabi lang ng katotohanan. Sino ba ang naharap sa napakaraming krimen? Itong mga Dutertes. And yet, ipinagtatanggol ni Chis Escudero, ipinagtatanggol ni Cayetano, ipinagtatanggol ni Bato, ipinagtatanggol ni Bongo, ipinagtatanggol ni Aimee, ipinagtatanggol ni Robin Padilla, ipinagtatanggol ni Marcoleta. Mga kapatid, mga kababayan, magising na po tayo. Hindi po natin deserve ang mga taong ito. Ginagastusan po natin ang mga politikong ito, pero sila ay nagsiservisyo lang
sa isang pamilya. Hanggang dito na lang mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Thank you once again, ladies and gentlemen, for joining me today. And I hope we'll be able to see each other again in my future episodes. And for those who are just new in this channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell and the like button, and please do share this vlog so that we'll be able to grow our community here in my small channel. And ladies and gentlemen, thank you so much. See you later.